Sa 25 pesos mo, Gold Premier member ka na. Mapapanood mo na ang mga Gold Premier movies sa OctoArts Films YouTube channel isang linggo bago mapanood ng iba. I-click na ang join button para maging Gold Premier member ka na. Dahil sa 25 pesos mo, ikaw ang laging una. Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng OctoArts Films. Graduation dress ko, no? Sabihin mo, bagay na bagay sa'yo. Tingnan mo nga naman. Kailan lang bine-baby kita. Ngayon, gagraduate ka na. At lumaki ka pang napakaganda. Ang itay naman, puro bola. Hindi, totoo yan. Hindi ako nang bobola. Sige nga, may magsabi riyan na hindi ka maganda, kundi putulong ko ng dila. O, sige na, maganda na kung maganda. Pero itay, huwag ka mawawala sa graduation namin mamaya, ha? Natural. Ako magiging pinakamasaya sa graduation nyo. Pero bago ako pumunta rin sa graduation nyo, attend muna ako ng meeting. Meron kami mahalagang pag-uusapan ng aming asosasyon. Ang ibig niyo sabihin, naluloko ko? Nadiniswal ko kung pera ng asosasyon? Bakit ganun ka, Poso? Pag napapag-usapan tungkol sa pondo, dinadaan mo sa init ng ulo. Bakit? Bilang miyembro ng pamunuan ito, karapatan ko rin malaman na nangyayari tungkol sa kwarta. Ano po hinahanap nyo? Hindi ba kompleto yung financial report na binigay ko sa inyo? Kaya maliwanag. Yan nga ang dahilan kung bakit namin kinu-question .
Paano makakalabas ang pera sa bangko nang wala man lamang pirma ang mga signatories o kaya mga miyembro ng pamunuan? Huwag ka naman magagalit, ha? Hindi sa pinagbibintangan kita. Para lumalabas na minamani obra mo yan, eh. Labagyan sa alituntunin ng ating samahan o bylaws. Kaya minumungkahi ko ang masusing pag-imbestiga sa kasong ito. Tama. At kung maaari, hinihiling ko ang pansamantalang pagbibitiw na kasamang punso habang may investigasyon. Nangangailangan niya ng butuhan. Hindi na kailangan. Kung matibay yung paniniwala nyo na ako'y nagkamali, magbibitiw ako. At nakahanda ko sa anumang desisyon nyo. Diyan na kayo! Kasamang punso, sandali lang. Pabayaan niya siya. Mabuti na rin yung sa kanya nang galing ang pagbibitaw. Ang mahalaga nito ay huwag magkaroon ng hinala ang ating mga kasamahan na tayo kasapakat sa kalokohan niyan. Ano ba talaga nangyari ka, David? Di umano, nahagip daw nung humarunot na jeep. Humampas yung ulo niya sa bangketa. Sangayon doon sa mga nakakita, para daw sinadya yung pagkapuntol sa kanya, eh. Ano ba talaga nangyari? Hindi ko alam, matagal na palang nakakainitan ng tatay mo dahil kumukontra sa Drivers Association. Nahuli naman kaya yung nakabundol? Yun nga ang masama, eh. Hit and run. Kumusta naman ang lagay niya? Andun siya sa intensive care, eh. Under observation. Kung buhay lang sana si inay, hindi ako magpapakahirap ng ganito. Itay, ano ginagawa niyo dyan? Di ba sabi ng doktor na sumapa sa inyo maglalakad? Lalo lang ako manghihina kung hindi ko gagawin ito, eh. Siya nga pala, hindi ba napapasyal dito si David? Oo nga pala, pumunta po dito kamakalaw na hapon. Natutulog kayo, hindi na kayo pinagising. Ano sabi niya? Pinamamadali lang po ang pagpapagawa ng jeep dahil siya na lang daw po magpapasada. Bakit? Kaya ko naman, ah. Itay, sabi ng doktor, masama pa sa inyo magmaneho. Sinabi niya. Katawan ko ito. Ako nakakaalam. Isa kaya ko na, eh. Ang isa pa, kailangan kumita na yung jeep na yun para makakuha tayo ng panggastos sa araw-araw. At hindi lang yon, para pang matrikula mo. Yun na nga po sana sasabihin ko sa inyo, eh. Ano yun? Ang plano ko, hindi muna ako mag-i-enroll ngayon. Maghahanap po muna akong trabaho para makatulong ako sa inyo. Anong trabaho? Makapasok sa pabrika ng tela o kahit na ano, basta makatulong lang. Ang mabuti pa, magpunta ka rin sa talyer. Tingnan mo kung yari na yung jeep, ha? Hindi ko ano-ano iniisip mo. Magpapatuloy ka ng pag-aaral. Teka. Nakakailan ka ba maghapon? 5 hanggang 8 ho. Kaya mo yun? Oo. Kung minsan napipeke ko nila sila, kunwari nagkakama ko. Marunong ka rin. Kaya kailangan magdudus ka para palaging malinis. Okay? Base ka na. Helen, sino ba susunod? Doc, si Miss Cortez ho. Ipinadala ho siya ng Hobby Plastic Factory. Miss Cortez, pumasok na ka sa loob at magubat ka na.
Doc, magkano ang bill ko? Magkano? 200. Oh, ba't hindi ka pa nagubad? Oo? Hindi ba gusto mo makapagtrabaho? Oo. Pwes, kailangan mo ng physical at medical check-up. Huwag ka na mahiya. Routine lang to. Magubad ka na. Lahat ho. Siyempre, hindi lang naman kuko sa paa mo at kamay mo ang inspeksyonin ko eh. Pero factory worker ho ang ina-applyan ko. Ba, lalong kailangan ng thorough check-up. At teka, magkaintindi nga tayo iya. Are you going to do it? Or not? Pwede ho bang ito lang pang itaas ko? Ay, shit. Magtatawaran pa ba naman tayo rito? Para naman sa itong gagawin ko, ah. Sige, magubad ka na. Helen, kala ko balay may ito papadala ng Hobby Plastic Factory. Ba't isa lang doon nandito? Ewan ko. Tawagan mo nga. Ba? Miss Cortez, bakit? Ano nangyari? Miss Cortez? Kumusta nga pala si Cora ngayon? Ayun, mabuti. Magkasama nga kami sa trabaho ngayon eh. Natabaho na kayong dalawa? Oo. Buti pa kayo. Kaya nga kita pinuntahan dito eh. May party kami ngayon at isasama kita. Buti na lang pinayagan ka na itay mo. Nagdadalawang isip na akong sasama ako o hindi eh. Alam mo naman galing sa sakit ang itay. Sige na, magbihis ka na. Tsak na magugulat si Cora pag nakita ka. Pwede ka raw i-table ng group natin. Ano? I-table. Kung pwede daw ko kayong i-table. Pakisabi. Hindi ako taga dito at hindi ako nagtatrabaho. I'm sorry, ho. Hindi pwede. Mas maganda ka sa akin. Mas sexy ang katawan mo. Di ba? Pwedeng-pwede ka. Good night. Oops! Ay! Sorry. Lasing ka ba? Elvira, si Lando. Lando si Elvira, kaibigan ko. Siya ang bouncer dito. O, mauna na kami, ha? Sige, mag-ingat kayo, ah. Alis na rin ba kayo? Oo. Sige, mag-ingat kayo. Bye, Cora. Why bring me here? This is a park, a public place. Well, I just want to talk to you About what? about you, your family, this, and this. Elvira. 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 Napuyat ka. Ho? Alas 2:30 na ng umaga nang dumating ka eh. Saan ba galing? Ano? Saan ka galing? Ay, nagkasayahan lang ho kami, Itay. Kasama ko yung mga kaklase ko. Nagkaroon kami ng reunion kagabi. Kaya pala puyat na puyat ka. May iba ako ng usapan. Tukol doon sa trabaho mo. Hindi na magbabago ang isip mo. Magtatrabaho na lang ako, Itay. Next year na lang ako mag-i-enroll.
meron naman akong konting naiipon sa bangko. Maaaring natin gamitin yun sa pag-aaral mo. Mahirap na ho. Baka bigla tayo magkaroon ng pangailangan. Saan tayo kukuha? Wala tayong pagkukunan. Siya nga ho pala, Itay. Meron ako isang kaklase. Nagtatrabaho na siya ngayon. Hindi siya nag-aaral. Kumikita pa siya ng malaki. Anong trabaho? Bold model sa nightclub. Board model? Anak ng patola. Disenteng trabaho naman daw ho yan, sabi niya. Disente? Disente ba yung galon? Nahalos ang singit ng buong katawan ay pinakikita sa mga tao doon sa nightclub. At ibinibilad ang buong katawan sa harap ng mga tao ron. Yung mga taong nagpapanipas lang ng libong. Yung mga damuhong na yun. Kung disente yun, wala nang tatawaging malaswa. Ang Itay naman, oo. Kapag ka ang isang babae kayang pangalagaan ng sarili, walang magiging problema. Anak, ang lugar na yun ay maraming tentasyon. Ang isang babaeng katulad mo, hindi dapat nagtatrabaho ron. Sapagat yun ay lugar ng mga demonyo. At teka muna nga, sino ba naging ganyo sa iyo na magtrabaho ka ron? Wala ho. Sigurado kang wala, anak. Hindi ko gusto magtrabaho ka ron. Huwag mong magawa-gawa ang pumasok ka doon. Magiging lakpas leeg ang aking sama ng loob at kahihiyan. Kapag ginawa mo yun, hindi kita pinalaki para maghumad lamang. Ay! Wala naman kang bata-bata mo pa. Kung ano pinagagawa mo? Hindi mo ka. Oh, sino naman pinipilit mo dyan? Si Renato. Ah, yung driver sa kabila? Ano palagay mo sa akin? Chipipay? Sige na, Pards. Pagtripan mo lang ng 1 linggo. Ngayon kung hindi mo nagustuhan yung trabaho, di exit ka na. Hindi pwede. Baka malaman ng Itay. Malaking kahiyan yun. Huwag mong isipin ang Itay mo. Hindi naman natin sasabihin eh. Basta, akong bahala sa'yo. At tungkol naman sa sayaw, madali mong matututuhan yon. Sayang ang kaseksihan mo, kundi mo gagamitin. Ikaw talaga, Cora, oh. Ang dami mong nalalaman. Parang hindi ikaw yung dati kong kakilala eh. Dapat lang, Pards. Dahil ngayon lang ko lubusang namulat sa mundo. Katawan ko na walang pakinabang. Di gamitin ko na para kumita. At maraming lalaki ang maluloko sa'yo. Tandaan mo yan. Virgo, Sir? sino yung model na yan? Sino dyan, sir? Yun, oh. Walang namata. Bago lang dito sa atin yan, sir. Maganda. Akora, may naghihintay siya sa labas. Okay, come on, let's go. Move it. Magbihis na kayo, marami tayong customer. Come on. Konting bilis. Sige na, oh. Listen nyo. Magbihis na kayo. Ba't nandiyan ka pa? Hindi pa ako pinapakilala sa kaibigan mo. Siya nga pala Elvira. Elvira, siya si Gilbert.
Ang floor manager natin dito. Hello? May gustong tumibol siya sa labas, ah. Next time na lang. Sayang yun, pero din yun, ah. O, sige na. Lumabas ka na. Alam ko na mga eksena mo eh. Sige na. O, tignan mo. Ang bago mo pa lang. Star ka na kagad. Dapat ba ako matuwa? Pakiramdam ko kanina para ako natutulong sa hiya. Loka, masasanay ka rin sa bandang huli. Tignan mo. Eto, kape mo. Ay, ba't ikaw pa nagluto? Sinday. Namaleki po, itay. Alam mo yung batang yan. Palaging puyat. Aba, ay bakit? Ay, paano? Ginusto pa magtrabaho kaysa sa mag-aral. Bakit nagkaganon, Iha? Kailangan kong kumita ng pera ka, David. Mahirap nang galawin ng perang itay sa bangko. Ay, yun naman pala eh. Ang dali mo naman makumbinsi. At saka bakit naman gabi pa ang pinili mo? Yun ang mali, Iha. Anong magagawa ko? Baguang empleyado lang ako. Hindi maaaring makapamili ng oras ng trabaho. Yun naman pala eh. Puro ka tama. Hindi ka pa rin nagbabago. Balimbing ka pa rin hanggang ngayon. Kasi pareho kayong tama. Pareho kayong may katuwiran eh. Basta para sa akin, aral muna bago trabaho. Isa pa, magaling na ako. Pwede na ako pumasada. May iba ako ng usap, Iha. Ano ba yung trabahong napasukan mo? Sa plastic factory ho, gumagawa ng orinola. Arenola? So, Santissima. Eh, baka balisaw sa mga buti mo riyan eh. Isa lamang sa mga produkto nila yon. Gumagawa din sila ng plato, platito, pinggan, at kung ano-ano pa. Kalimutan na yung arenola yan. Basta mag-aaral ka na. At ako, papasada na ako. Hindi kayo magmamaneho, itay. At sino? Si Ka David. Siya? Oh, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Hanggang ngayon ba naman wala ka pang tiwala sa akin? Nagbago na ako ngayon dahil mahirap ang pera. Sa'yo na rin ang galing yan, ha? Oo! May trouble ka raw. Ano yun? Binabastos ka raw ng customer mo. Lasing lang yung mga yon. Napagkatuan lang siguro ako dahil baguhan lang ako dito. Pero hindi dahilan yun para bastusin ka. Ano bang number ng table nyo? Huwag mong intindihin yun. Alalahanin mong the customer is always right. Isa pa, nakahanda ako sa ganung sitwasyon. Lalo pat sa ganitong klaseng trabaho. Gayun pa man, maraming salamat sa'yo. Para saan? Sa pag-aalala mo. Kasama sa trabaho ko yan eh. Pero mag-iingat ka rin ha. Marami ka pang makakaharap na customer na ganyan. Ay, nako! Eh, paano naman hindi magwiwigil ito? Ay, gas-gas na itong clam ng Thailand. Kapapalit lang nito ah. Eh, siyempre, nagagasgas. Kalulubak. Eh, kung yun nga tao eh. Nagagasgas din eh. Kakakanyog. Pambihira ka magkumpara, ang layo-layo. Eh, totoo naman eh. Sandali lang at ako manunubin. Oo, mas marami pa ang pahinga kaysa trabaho. Eh, ano gusto mo naman? Sumabog ka rin pantok ko. Sandali lang rin. Sino yan? Inday? Hindi, ang katabid mo. Ano nangyari sa inyo? Ako, nadapa ako. Mangyari nahapakan ko rin sa banyo eh. Ako, mag-iingat po kayo. Oo, salamat. Segundo mano ito ah. Kaya naman ang usapan ah. At saka, kailangan magbayad na kayo ngayon. Tara, Lando. Sige, dali mo na yan kay Casimiro. Saka tawagan mo na si Taniguchi. Sabihin mo dumating na yung order nila. Siya nga pala, mas malaking shipment barating natin mula sa Cebu. Mabuti siguro ikaw na masikaso noon. Hindi ako kaya delikado yan? Anong delikado?
Mas malaking pera yan para sa'yo. Basta magdala ka ng panlagay. Sige, lakad na. Ako na ang bahala ron. Sige. Hi. Oh, naligaw ka yata. Kapadaan lang. Halika, pasok ka. Kumusta ka na? Eto, Gusto ko sana malaman kung okay ka na kung nakarecover ka na sa gulong nangyari kagabi sa club. ayun ba? Wala yun. Sangay ako doon. Saan? Sa gulo. Wala naman kasi akong herpes eh. Okay kung ganun. Dahil sa marami ka pang makikitang gulo sa club. At karamihan doon palagay ko ikaw magiging dahilan. Huwag ka maingay. Bakit? Hindi ba alam na airpods? Hindi. Sorry Wanted pa kita ibisto Huwag mo na itanong kung bakit ako pumasok sa club at kung bakit hindi alam ng itay. Mahabang istorya eh. Umpisan mo. Hindi naman ako mainipin Palabiro ka rin pala. Ikaw, matagal ka na ba sa club? Parang ang puna ako ng Mr. Castillo Bodyguard niya at bouncer sa club. Pasensya ka na, hindi kita maimbitahan sa loob. Bakit? Natatakot ka bang madulas ako sa airpods? O pagsuspetsyahan akong naliligaw sa'yo? Hindi naman. Alam mo sa club, seryosong-seryoso ka. Hindi kita halos makita humingiti Para kang laging kakain ng tao. Yun talagang trabaho ko Alam mo, sa dami ng tao pumapasok doon, hindi malaman kung gagawa ng gulo o pag-umpisa ng gulo. Nagkalat ang baril, 10 pera. Oops, teka, baka hinanap na ako ng boss ko. Magagalit sa akin yun. Magkita lang tayo sa club mamaya. Sige. Orange juice mo. Orange juice daw. Tama si Aida. Ikaw ang pinakamagandang naging model namin dito sa club. Hindi naman ho. Mas maraming maganda sa akin dito. Hindi. Iba ang beauty mo. Orlando, gusto mo ba malaman yung pinaka-latest dito ngayon? Ano yun? Pinatawag ni Mr. Castillo, si Elvira. Nagselos ka na naman. Hindi ako nagselos. Matagal na kaming wala ni boss. Oo nga pala, Kaya naman pala si Gilbert ang laruan mo ngayon. Pareho lang kami. Alam mo naman dito, para Rigo doon. Ngayon iba, bukas iba na naman. Tulad ni Mr. Castillo, si Elvira ngayon ang target niya. Ikaw ngayon na nagselos Ba't ako magsaselos? May sakit pala itay mo. Ho? Paano niyong nalaman? Kapag interesado ako sa isang tao, meron akong paraan para malaman ang lahat tungkol sa kanya. At interesado ako sa iyo, Iya. Unang-una dahil sa aking negosyo. Marami kang mga customers na dinadala rito. Pero meron pang isa o dalawang dahilan kung bakit interesado ako sa iyo. Tsaka mo na malalaman yan. Akin ang kamay mo, Iya. Akin ang kamay mo. Ito. Sa'yo yan. Ay, hindi ho. Sige. Maraming salamat ho. Kunin na. Kailangan mo yan Maraming salamat ho. Mas pa dyan ang kinikita mo pag nagpapadable ka. Sige. Huwag mo kalilimutan yung sinabi ko sa'yo. Hinto ko sa itay mo. Basta mangangailangan ka, sabihin mo lamang. Kailangan kong pangalagaan ng star model ko. Alam mo naman.
sige. Maiwan na muna kita. Keep up the good work. Oh, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Saan naroon si David? Pinabili ko ho ng pyesa eh. Oh, bakit? Ano ba talaga ang diferensya niyan? Ayaw hong kumarga ng dinamo eh. Wala hong kuryente. Nakita ko nga ho pala yung anak nyo ah. Ang ganda ho at sexy ho pala. Okay, Manuel, hindi ka talo yun, ha? Kanya ako nga ho sinasabi sa inyo para ingatan nyo eh. Saka ang galing ho pala magsayaw noon. Sumasayaw? Oo. Saan? Bakit ho? Hindi nyo ba alam? Nagsasayaw ho sa New City. Ano? Tingnan mo sa table mo. Mukhang wala mga dasong eh. Sisira lang ang gabi ko. Maganda potential to sell beer. Magaling magsayaw ah. Saka hindi pa napansin, sir. Magmula na magsayaw dito sa atin yan. Laging tayo maraming customer. Magaling talaga itong kaibigan mo. Ano magaling? Sa sayaw, hindi ko nakita mo magaling sumayaw. Hoy, huwag kang magkamali katanong sa Elvira. Buti patay ka sa akin. Ikaw naman, no? Sa maglala, hindi ko siya type. Hindi ko siya tayo. Eh, yung nga lang po kasi, lagyan mo ng palda, papatusin mo rin. Siya pa kaya? Anong sinulay? Parang naagaw yata ni Elvira ang corona ni Cora Binasa. Palagay ko nga eh. Ayan, overnight sensation siya kagad. Sa tingin mo, Aida, makukuha kaya ni Mr. Castillo si Elvira? Nahihirapan siya. Kilala ko yata ang kaibigan mo. Malay mo, bagsakan din siya ng pera. Eh di, okay na rin siya. Katulad mo. Ay, naku, pwede ba? Kahit na Nasaan na Itay? nasa kwarto ho niya, nagpapahinga. Sige. Trangka mo ng pinto, ha? Mano po, Itay? Ba't di pa kayo natutulog? Gabi na. Kilala mo ba ito? Saan niyo nakuha yan? Saan pa?
Di sa club na itinatapon mo sa mga lalaki. Bigyan niyo ako ng pagkakataon magpaliwanag, Itay. Nang magpunta ako sa club at nakita ko ang mga ginagawa mo, naggalit ako. Masama ang loob ko sa'yo. Yung ba kalalabasan na kung ilang taong pagpapakahirap at pagpapalaki ko sa'yo, ang makita kitang nagsasayaw na hubad sa entablado? Pero, Itay, nakadamit naman kaming lahat eh. Pareho na rin yun. Ang tingin sa'yo ng mga lalaki, nakahubad ka. Pero, hindi ako galit sa'yo. Kahit na yun ang dapat. Nang makita kitang nagsasayaw kanina sa club, ang galit ko sa'yo ay napalitan ng awa at lungkot. Nakita ko sa iyo mga mata na iyong mga ginagawa ay laban na laban sa iyong kalooban at ikaw ay napipilitan lamang. Ayokong bigyan kayo ng sama ng loob, Itay. Kaya inilihim ko sa inyo lahat. Yan ang kasalanan mo. Yung ipaglihim mo sa akin. Sa bagay, hindi kita sinisisi. Sino nga ba ako? Ako isang inutil lamang. Ako pa nga lalabas na may kasalanan eh. Parang ako nagtulak sa'yo sa pagtatrabaho mo ron. Pero, nasa iyo ang desisyon. Kung gusto mong ipagpatuloy. Hanggang kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Hanggang wala akong ginagawang masama. Makakatulong sa atin ng malaki itong trabaho kong to, Itay. Elvira. Alam mo, buti na yung nangyari. Hindi ka na kailangan maglihin sa tatay mo. Pero sigurado sumama ang loob nun. Hindi, naiintindihan ka noon. Siya nga nagsabi, di ba? Oh, sige, bayan na natin ang usapan. O sige, yung tungkol naman Tungkol kaya sa akin? sa'yo. Ano tungkol sa akin? Bahala ka. Wala namang interesanteng bagay sa buhay ko, ah. Teka. Ano ba? Ayun, hulila ako. Walang kapatid. Tag-isa sa buhay. Binata. Bouncer sa gabi, bodyguard alalay sa araw. Eh, marami naman magagandang model sa club eh. Ba't hindi mo nililigawan? Nadala na ako eh. Nagpihi ka ba? Yun nga palagi sinasabi sa akin ni Mr. Castillo eh. Matagal ka na ba sa kanya? Sa kanya na ako lumaki. Pero alam mo, mahirap yung tumira ka sa di mo kaano-ano eh. Madalas nga akong tinatalakan ni Mrs. Hindi na lang ako kumikibo. Ayun, sa club na lang ako nagwawala. Ang sarap ng hangin dito, no? Nakakapanibago. Hindi katulad sa club. Kulog na kulog tayo. At napakadilim pa. Kaya nga kita dinala rito eh. At parang mamasinagan ka na araw. Kaya kasi mga model, para kay mga paniki eh. Buhay sa gabi, tulog sa araw. Trabaho eh. Kaya mo nang hirap yung maligawan. Maswerte na mailabas kayo paminsan-minsan. Tulad nito. Lando, wag mo akong binibiro ng ganyan, ha? Huwag mong sabihin nililigawan mo ako. Plano pa lang naman. Yun ay kung bibigyan mo ako ng clearance. Eh, paano kung sabihin kung hindi ako pumayag? Ewan ko.
Siguro itutuloy ko pa rin. Ano sinisilip mo riyan? May manliligaw na pala yung anak mo, no? Patagal na akong wala eh. Baka hinahanap na ako ni Mr. Castillo. Sa ibang araw na lang. Sige. Sa susunod, ipagluluto kita. Parunong ba magluto? Yun nga marami namang restaurant dyan Hoy, bata pa si Elvira. Ano? Kung sa Makopa yan, mapulang-mapula na yan. Kung magsalita ng ganyan, baka marinig ka niya kung ano pa isipin nun. Ang isipin natin, kung paano natin siya maiaalis sa club. O di kausapin mo, pagsabihan mo, bago yan mabingwit ng mga demonyo ro sa club. Ikaw rin, 18 taon mong isinaing yan. Baka iba ang kumain. Kaya niyang pangalagaan ang sarili niya. Yun ang sinabi niya sa akin. Nagkalat ang tukso sa lansangan, baka magsisi ka. Good evening, ma'am. Mr. Castillo? Nandun sa office. Hello, darling. Are you ready? Oh, darling. Sweetheart, napasugod ka. Ha? May kailangan ka ba? Ano na nagsugot? Masyado lang ako nga pala sa pagtatrabaho rito. Ano ba nangyayari sa'yo? Parang namimilipit ka dyan. Namuli ka siguro sa pagkakaupo. Namumuli ka? Huwag na. Okay na ako, darling. Are you sure? I'm okay. I'm fine. Ikaw nga pala, baka mahuli ka sa party ng amiga mo. Pumunta ka na, baka mahuli ka. Nakakahiya. Bakit? Hindi ka ba sasama? Hindi. Yun na pala yung sasabihin sa'yo. Mabuti pa, mauna ka na at susunod na lamang ako. Dahil marami pa akong importante gagawin dito eh. Meron pa akong kontrata dito kailangan matapos para bukas. Sige. Pero huwag kang magpapagabi, ha? Huwag kang magtagal. Baka mainip ako. I'll be there on time, darling. Better. On On time. Naniniwala pa rin ako sa isang lalaki na pinaghihirapan at pinagpapawisan ng kanyang trabaho. Yung bang sa isang malinis na paraan. Kaya kung ako masusunod, kung mag-aasawa rin lamang itong anak ko, hindi ko gusto yung kukuha siya sa impyerno. Ano namang impyerno yung itay? Bakit? Hindi ba impyerno yung Nude City? Day, Po! kunin mo yung gamot ko. Isunod mo rin sa kwarto. Opo! Galit yata sa akin ay time mo. Pag mo siyang pansinin, may sakit lang yun. Nahihiya ako sa'yo, Martin. Pero, wala na ako ibang manakuhan. Kundi ikaw. Ano ba nangyari sa'yo? Ang tagal-tagal mo na wala. Saan sakit tayo namin? Nagtago. Nalilito nga ako eh. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kung uuwi naman ako na itay, papatayin ako ng sigurado. Sino bang ama ng batang yan? Hindi na kailangan. Hindi na importante malaman mo pa. Oo, ano?
Tutulungan mo ba ako? Pambihira ka rin naman, Martin. Anak ng may anak, aakuhin mo? Desidido na ako. Hindi na magbabago ang isip ko. Eh, hindi ka pa nakakasal, may tae ka na sa ulo. Ano bang nakita mo kay Carmen? Eh, ako dancer lang yan. Una, mahal ko siya. Pangalawa, wala na siyang matatakbuhan pat mahihinga ng tulong kundi ako. Desperado na yun eh. Baka ano pa maisip niyo gawin. Anak ng puta. Ibang klase din mo pagmamahal yung iniukol mo kay Carmen, ano? Martin, babae ang anak mo. Martin, aalis muna. Masama pa sa'yo maglalakad na. Saka gabi na. Saan ba lakad mo? May pupuntahan lang ako. Importante. Ikaw na muna bahala kay baby, ha? Pinaniwala mo. Carmen, anong ibig sabihin yan? Pinaasa mo ako. Tapos lalakuhin mo na pala ako. Ay, di ba nagkausap na tayo? Nagkaintindihan na tayo! Carmen, ibigay mo sa akin ng bariles. Sabi na huwag ka lalapit. Ibigay mo sa akin ng bariles. Huwag kang lalapit. Ibigay mo sa amin! Bakit ikaw pa? Sana ako na lang. Sa akin siya nagkano. Sa akin siya dapat magbayad. Martin, ano ba talagang binabalak mo? Ano pa? Ipalakihin kong mag-isa itong anak namin ni Carmen. Anak? Aba, baka nakalimutan mo, hindi mo pa ano-ano yung silbi mo. Tita, tatawag niyo raw po ako. Ah. Maupo ka, iya. Bakit ho ba? Wala naman. Bigla ko lang naramdaman parang nag-iisa ako. Hindi mo na itatanong, iya. Parang biyudo na rin ako eh. Yung misis ko, 10 buwan sa 1 taon nasa States. Umiiwi lang siya rito tuwing Todos los Santos para bisitahin ang kanilang patay. Hindi ako.
Yung mga anak namin, puro may pamilya na. Aga nagsipag-asawa eh. Nag-iisa na lang ako. Nag-iisa kayo. Wala akong kasama sa bahay kundi yung mga koleksyon ko ng lumang kotse. At saka yung mga antique. Napakabilis to yung pagtanda ko eh. Ang kailangan ko isang makakasamang pwedeng sabihin na nating pwedeng makapagpabata uli sa akin. At ikaw yon. Oh, sino binabatayan mo? Si Mr. Castillo o si Elvira? Ikaw, Cora, hindi ko pinakikialaman mga trip mo. Ito naman, di mabiro. Ano ginagawa mo dito? Kasi ang ginagawa mo dito eh. Mami, tama yan, ha? May nangyari kay Elvira? Sabi ko na ba puntang... Wala, nagkaroon lang ng kaunting kaguluhan sa club, kaya nadala sa presinto para ayusin. Eh, ba't kailangan pandali sa presinto? Eh, siyempre, Halika, samahan mo ko. wag na. Hintayin na lang natin siya dito. Martin, bakit? Ha? Bakit? Nahisilo ko. Ay, halika na. Akit na ka na. Bakit ganun ka, David? Tuwing may nangyayari sa akin, may nangyayari din kay Itay. Eh, mag-ama kayo eh. Bakit? Kailangan pang magkakambal ang nangyayari sa aming dalawa. Kasabihan nga na matatanda, magkarugtong daw ang bitukan nyo. Sige na, inumin mo na yung gatas mo at lalamig. Ayon sa resulta ng x-ray, nagkaroon siya ng blood clot dito sa ulo. Yun ang tinatawag naming subdural hematoma, kung saan nagkaroon ng pamumuo ng dugo sa pinaka-panlabas na balot ng utak.
dahil sa malakas na pagkakabagok ng kanyang ulo. Doktor, bakit ho pag sinusumpong, tumitirik yung mata at nagkukulapso? Paano? Yung sakit niya, yung tinatawag naming petit mal epilepsy, na kung saan kapag nagkakaroon siya ng epileptic seizure, nangangatog, naninigas ang kanyang laman na hindi niya makontrol. Dok, hindi naman kaya natin siya mapapagaling sa gamot-gamot lang. Palagay ko hindi. Kinakailangan na isang maselang operasyon ang ating isagawa. Sapagkat merong bahagi ng kanyang ulo na kinakailangan buksan upang makuha natin ang dahan-dahan ang mga namumuong dugo at malinis ng lahat-lahat para mawala ang kanyang epilepsy. Doktor, mga magkano po kaya ang aming magagastos? Yun ang hindi ko masisiguro. Pero sa palagay ko, malaking halaga rin na abutin. Dahil kinakailangan isang espesyalista sa utak ang magsagawa nun. Alam ko matutulungan niyo ako. Pero malaki talaga ang problema ko. Sino pa nga ba magtutulungan kundi tayo-tayo rin? Kita may pera tayo sa bangko. Magkano ba kailangan mo? Malaking halaga. Alam kong hindi natin kaya. Alam kong magagalit ka sa sasabihin ko. Bakit hindi ka humingi ng tulong kay Mr. Castillo? Diba, Aida? Oo. Ikaw nga lang hinihintay nun eh. Wala ka na problema, Iha. Ako na ang bahala sa pagpapagamot sa itay mo. Kahit magkano pa maging gastos. Oh, hindi ka kumakain. Huwag ka na mag-alala. Your problem is solved. Ste, Iha, alam kong hindi na natin dapat pag-usapan to, pero I presume you know kung ano magiging kapalit ng mga pabor na binibigay ko sa inyo. Oh. To us, to our good life together, to our good health. Hindi ka magsisisi, ha? Magaling ako mag-alaga ng dapat talaga. Oo nga, naipundar niyo ang lahat ng ito. Bahay, lupa at jeep. Pero may karapatan din akong malaman kung anong pinaplano niyo sa loob ng pamamahay na ito. Yun lang ang nalalabing paraan. Itay, huwag niyong kalilimutan, malaki na itulong sa atin ng jeep na yan. Mawawala na lang ba ng ganon? Hindi ako makakapayag. Gagawa't gagawa ako ng paraan. Ayokong maging pasanin mo habang buhay. Itay, mahal ko kayo. Alam kong anumang bagay na mawala sa pamamahay na ito ay masakit para sa inyo. Nakikiusap ako. Kung ano man ang pinaplano nyo, huwag nyo na ituloy. Wala na bang ibang paraan? Anong magagawa ko, Lando? Ang tali mo kasi sumuko. Pero buhay ng Itay ang nakataya. Kaya buhay mo rin ang wawasakin mo. Bakit? Akala mo ba gusto ko itong mga nangyayaring ito? Hindi ko gusto to. Wala akong magagawa. Makagagawa ko ng paraan bago mahuli ang lahat. Masakit sa akin na nangyayari, Lando. Hindi mo ba ako naiintindihan? Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit kailangan pa ibenta ang sarili mo. Magkaibigan pa rin tayo. Kahit anong mangyari. Hindi maaari hanggang doon na lang ang relasyon natin. Mahal kita. At alam ko may pagtingin ka pa rin sa akin. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. Matutulungan ko kayo. Hindi mo talaga ako naiintindihan.
Hindi makakapaghintay ang buhay ni Itay. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang paglalaban ng isang bagay. At sinisiguro ko sa iyo, hindi ako matatalo. Hindi tayo para sa isa't isa, Lando. Bakit? Hindi mo ba matanggap yun? Dahil lumalaban pa ako, kahit na sumuko ka na. Pinapaikot-ikot lang natin ang usapan. Nagdesisyon na ako. Yun ang susundin ko. Kasalukuyan lang sila nagsasayaw, kaya sinamantala ako pagpunta rito. Alam mo namang may karamdaman ako. Gaano kahalaga ba yan sasabihin mo? At hindi ko na makuha ang magpahinga. Mahalaga para sa akin. At para sa inyo. May mas importante pa ba sa kinabukasan, Elvira? O sige, nakumbisi mo na ako. Ano yung tungkol sa kinabukasan, Elvira? Namarin niya tungkol sa akin dahil sa inyo. Yan lang ba sasabihin mo sa akin? Makakaalis ka na. Mas kilala ko ang aking anak kaysa sa pagkakilala mo. Malamang may gawin sa isang bagay na maaaring niyang pagsisihan. Balang araw. Ano ibig mo sabihin? Nagkausap sila ni Mr. Castillo. Mr. Castillo? May-ari ng club. Mayaman. Mahilig mangolekta ng lumang kotse. Pati na ng mga babae. Yung bata, tulad ni Elvira. Kinukonsensya mo ba ako? Hindi yun naman. Pinaalalahanan ko lang kayo. Bakit mo sinasabi sa akin lahat yan? Kailangan pa ba ipaliwanag ko sa inyo kung bakit? Magpapaalam na ako sa inyo, Mang Martin. Huwag mo na ituloy kung ano ang iniisip mo, Elvira. Ano yun, Itay? Alam ko kung ano ang plano mo. Alam ko rin na nakipag-usap ka kay Mr. Castillo. Sino ang Mr. Castillo? Puta ka na, oo. Huwag ka na magmamahan pa. Eh di yung mayaman na may-ari ng club na pagbebentahan mo ng iyong katawan. Tingnan mo. Tingnan mo ang nagawa sa'yo ng club na yan. Hindi na kinakailangan pang magdalawang isip ka para magpakaputa. Nagpakaputa? Oo, Itay. Pero may dahilan. Hindi dahil sa luho. Hindi rin dahil sa libo. Kundi dahil mahal ko kayo. Ito lang meron ako. Ito lang magagamit ko. Hindi niyo ba ako naiintindihan? Talaga bang ganyan nakasama ang pagtingin niyo sa akin? Hindi niyo ba matatanggap na ang mga ginagawa kong ito'y para sa inyo? Hindi. Hindi ko matatanggap sapagkat hindi tama. Hindi mo dapat isakripisyo ang iyong sarili at ang iyong kinabukasan ng dahil lamang sa akin. Hindi dapat magpakabulok ang katawan mo sa ikalalakas ko lamang. Buo na ho ang isip ko. Putang ina, Elvira. Huwag mo pilit ang iyong sarili. Yun lamang ang tanging paraan, Itay. Huwag mo ako matawag-tawag na Itay. Masakit man kung malaman mo. Pero kailangan sabihin ko sa ito, hindi kita anak. Kaya hindi mo dapat ipariwara ang iyong katawan. Tandaan mo yan. Isaksak mo yan sa utak mo. Itay, alam niyo ba nangyayari sa ating dalawa? Iniisip natin ang kabutihan ng isa't isa pero nagkakasakitan tayo. Alam ko sinasabi niyo lamang niya para hindi ko ituloy ang binabala ko. Sinungaling sa akin si Itay. Ang sabi niya, hindi raw niya ako anak. Pero alam kong nasabi niya lang yun para magalit ako sa kanya at pabayaan ko siya.
Dahil masama ang loob niya sa gagawin ng pagpatol kay Mr. Castillo. Paano niya nalaman yon? Sinabi ko sa kanya, Ikaw? siya lamang maaari makapigil sa'yo. Siya ang ama mo. Siya lang ang dapat makalam sa mga nangyayari. Pero Lando, Hindi ka dapat magpakamartir. Tignan mo ang mangyayari. Paano kung totoo sinasabi niya sa'yo? pati ba naman ikaw naniniwala sa kanya? Paano kung totoo nga sinasabi niya? Bata ka pa. Matanda na siya. Kahit sa ang anggulo mo tignan, siya ang dapat magbigay. Kung hindi ko man siya ama, masigit na malaki ang utang na loob ko sa kanya. Paano naman nangyari yun? Kinalimutan niya ang sarili niyang kaligayahan. Inukol niya ang buong buhay niya sa akin. Baka naman meron siya ibang dahilan. Sandali lang ho. Anong hawak mo? Alak to ah. Di ba bawal sa inyo uminom? Tay! Ano nangyayari sa inyo? Tay, yan ang akala mo. Hindi kita anak. Ano ba? Oh, ano pang hinihintay mo? Hindi mo naman ako anak, hindi ba? Sige, sigilin mo na lahat-lahat. Ang pagpapalaki mo sa akin. Ang pag-aalaga mo sa akin. Kaya naman pala ganun na lang ang pag-iinit mo sa akin. Pero huwag ka mag-alala. Ikaw pa rin ang mauna. Eto ang katawan ko. Magpakatawa ka. Itay! 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 Kung gusto niyong tumagal ang buhay ko, labas niyo na ako rito. Unang-una, paggastos. Itay, huwag niyong intindihin ang gastos. Ang mahalaga'y gumaling kayo. Oo nga naman, Martin. Mabuti na nandito ka para mapangalagaan ka mabuti ng mga doktor. Hindi na kailangan. Talagang gusto ko lang umuwi sa bahay. Bah, kung gusto mong umuwi at ayaw naman ng doktor, pwede ba yun? Bakit hindi pwede? Katawan ko ito. Mano po, Itay? Alam kong ayaw niyo makipag-usap sa akin. Wala akong magagawa. Pero kailangan sabihin ko sa inyo ito, Itay. Kahit na anong mangyari, kahit tuluyang magalit kayo sa akin, hindi niyo pa rin ako mapapaniwalang hindi kayo ang aking ama. Kayo ang aking ama. Wala nang iba. Utang ko sa inyong lahat. Nang magkamalay ako, kayo ang nasa tabi ko. Kayo ang nag-aalaga sa akin. Ang totoo, napaniwala niyo kung buhay ang aking ina.
Kahit sa alaala lamang. Huwag niyo akong sisisihin sa mga ginagawa kong ito, Itay. Nandoon pa rin ang pagmamahal, pagtingin at respeto ko sa inyo. Hindi niyo ba ako nauunawaan? Nakausap ko na si Dr. Osorio, yung pinakamagaling na neurosurgeon na pinakontak ko. Huwag ka na mag-alala. Mapapagaling na natin ang Itay mo. Yan ang bagay na pinaka-importante para sa akin. Wala ka ng problema. Ako na ang bahala sa lahat. O, paano? I've already done my part of the bargain. Puntahan mo na si Dr. Osorio. Alamin mo kung ano kailangan niya para mapadala ko ng cheque. At ikaw naman, hindi ka na papasok sa club. Hindi na kailangan. Ako na mag-aalaga sa'yo. Oh, may lakad pa nga pala ako. Alis na muna kami. Siya nga pala, meron pa ako na sorpresa para sa'yo. Ayun, no? Para sa'yo yan. Para may magamit ka sa araw-araw. Lando, ayusin mo nga palang papeles niya bukas para malipat sa pangalan ng Elvira, ha? Oo. Oh, alis na ako, ha? Pumunta ka na sa club. Balikan mo lang kami. Mukhang mapapalaban ako rito eh. Alam mo na, bago ito eh. Kailangan ko pa i-break in. Siya nga pala, pag tumawag si Mrs., sabihin mo na lang may business meeting ako. Biglaan ka mo kaya hindi ko na siya nasabihan. Ikaw na ang bahala ng bola ron, ha?
Bakit? May nangyari ba? Si boss. Doon sa loob. Nilalapang ka na. Anong ginagawa mo rito? Bakit? May nangyari? May nangyari? Wala. Wala pala. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko kunin si Elvira. Sino? Si Elvira. Naloloko ka na ba? Malis ka na. Malis ka na. Alis ako pero kasama ko si Elvira. Tantado talaga ito. Ba't ka ba nakikialam dito? Hindi ba alam na nabibitin ako? Sira talaga ang ulo nito. Sabihin niyo na ako na gusto niyo sabihin. Pero hindi ako alis dito hanggat di ko kasama si Elvira. Mahal ko siya. Ano ba pinagsasabi nito? Shota mo ba ito? Pinakikiusap ko lang ko sa inyo. Siya lang ang babaeng minahal ko. Balato na ho niyo siya sa akin. O sige. Kunin mo na. Lumakay sa kayong dalawa. Hintay mo na. Tandaan mo ito, Lando, ha? Ayoko nang makita ang mukha mo kahit saan. Ni sa bahay, ni sa club. At huwag mong papayagang magkasalubong tayo dahil may mangyayari sa'yo. Yan ang pinakamaling bagay na ginawa mo sa buhay mo. Eh, paano ka na ngayon? Oh, Malaki pa rin ang pera ko kay Mr. Castillo. Parte ko yun sa gun running business niya na hanggang ngayon hindi pa niya binibigay sa akin. eh paano pa makukuha yun? Eh, pinagbantaan ka na niya. Bahala na. Kahit sa anong paraan, kukunin kong para sa akin. Pinaghirapan kong perang yun, ha. Buhay kong pinuhunan ko ron. Pero hindi yun ang mahalaga. Ang importante, naagaw kita sa kanya. Itay, nakahanda na lahat ng gamit na dadalhin bukas sa ospital. Tuloy na po kayo, Itay. Papasok lang ako mamayang gabi sa club. Dahil meron akong aasikasuhin kay Mr. Castillo. Itay, huwag niyo na akong alalahanin. Para sa inyo naman lahat ng ginagawa ko, eh. Naintindihan ko ang kalagayan mo. Pero yung hayop na landong yan, binihisan ko, hinalagaan ko, parang ahas pala ang ugali. Walang hiya. Ipinagkakaloob ko na sa'yo ang lahat-lahat. Kapalit ng mga pabor na binigay mo sa akin.
Huwag mo naintindihin yan. Napag-isip-isip ko, pumakuha ka mo ng iyong katawan, pero ang puso mo naman nasa iba, ang kwenta nun. Pero pwede pa rin ako maghintay. Maraming salamat ho. Pero sana, patawarin na si Lando. Sa bagay na hindi kita mapapagbigyan niya, wala na akong pakialam kay Lando. Ay, meron sana akong papakiusap sa'yo. Ano ho yun? Para sa aking nude city, bigyan mo ako ng isang special show. Paano po ito? Tay? 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 Itay? 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 Anong ginagawa mo rito? Wala akong naiwanan ko yung mga gamit ko. Tangin naman, di ba sinabi sa'yo, ayoko na makita pagmumukha mo. Ano naman yan? Mga gamit ko. Sino nga?
Sir, ano nangyari? Lando, hinuusap ako! Hanapin niyo! Dadalhin ko kayo sa ospital. Huwag na! Habulin mo si Lando! Sumama ka to! Sige! Lando!